Magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon nasa ikawalo ng topic, may pamagat na sa mga awit. Ito po ay ang unang bahagi. Atin po munang babanggitin ang mga pangalan bago po tayo magpatuloy. Si Shimi Historillo, si Maria Cecilia Lopez, Emilio de la Cruz Jr., Roel Tabo-Tabo, Flora May Oreta, Flor Dagos, Renz Romero, Edwin Peras, Loida Pilipina, Mirna Medina, mga Kaseti, Janet Tiason, Feli Gallardo, Clara Rizal Quezon, Rehem Musico, Luz Pajardo, Herman Marasigan, Sinaida Pagsanghan, Leo de Abinido, Lea Santos, Renias Corpus, Maria Bacan, Christian Edison, Cheryl Del Mundo, Romel Serra, Josephine Porras, Edwin Gonzalez, Ezequias Bobiles, Marilyn de Gaspi, Higenio Gabrielo, Randy Gabia, Jojo Fajardo, Eligio Arguero, Nena Caperal, Eligio Arguero, J.R. Cabanias, Wilma Maglagi, Dodge de Leon, Jerilyn Choi, Melvin Lastima, Eduardo Orbita, kumusta ka Ed? Betty Luces, Lucia Ocampo, Marian Olpina, Jose Tanay, Ronel Castillo, Rolando Luna, Marlon Magsayo, Aida Almasco, Ares Pac, Miles Orpia, Bern Fronda, Francisca Sosa, Edwin Recalde, Ann Rees, Nestor Mariano, Rosana Elcano, Romeo Tejada, Leo Regis, Nestor Mariano, Leonardo Padriquela, Noel Bombeo, Ruben Valentino, Satur Romero, Margie Bandol, Mary Jane Maluluyon, Pedelino, John Cedric, Ronald Juanetes, Ruela Maniquez, Adela Hara, Lianto Vicente, Tim Caescuela, Maripe Asitura, Mario Palatao, Dionisia Salacan, Helen Sanchez, Yodi Avenido, Ernie Frelda, Alvin Pacardo, Wilma Avila, and Kaadlawon JP. Gusto ko pong banggitin din ang pangalan ni Sister Lay po sa Japan at ang kanyang mga kasama po dyan ng mga missionary. Kumusta po kayo? At kayo po ay aming binabati. Si Sister Laysa at namimiss na kayo dito sa Pilipinas. Kumusta po kayo? At alam namin kayo ay sumusubaybay din sa ating Solid Rock Ministry. Ganon din po ang ating mga churches na ginagamit po itong ating pag-aaral na ito upang maging source ng kanilang pag-aaral o pagre-review ng ating lesson. Magandang araw po sa ating lahat. At ngayon po, kagaya po ng ating nabanggit, tayo po ay nasa ikawalo ng topic sa mga awit at ito po ay ang unang bahagi. Atin pong basahin ang ating talatang sa uluhin. Ang sabi po dito, Apocalypse 14:1, pagkatapos ay tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, kasama niya ang 144,000 may pangalan niya at ang pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang mga noo. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay humiling ng tulong ng ating Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo pong paggabay sa amin, sa bawat gawain namin. Ganun din po sa aming mga pagbibiyahe, sa aming paglalakbay, kami po ay inyong iniingatan. At ngayon po muli kaming mag-aaral na inyong banal na salita sa pamamagitan po ng Solid Rock Ministry Lesson Review. Kayo po nawa Panginoon ang patuloy pong makasama sa amin at buksan po ang isipan ng bawat isa, lalo na po ang mga kapatid, ang mga viewers po ng programang ito, upang sila man po ay makinabang at matuto ng higit pa para po sa inyong banal na salita. Ipagpatawad po ang aming mga pagkukulang, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus.
Amen. Bilang Adventist po, ating inuunawa ang Apokalipsis sa liwanag ng mga simbolo mula sa lumang tipan. At isa nga sa napakagandang pagkunan ng pagkaunawa ang aklat ng mga awit. Ito ay naglalaman ng mga banal na awit tula na tumatalakay sa mga karanasan ng tao at mga pamamaraan na pakikipag-ugnay ng tao sa Diyos, mga pagtalikod, pagpapabaya sa Diyos at kanyang mga tagubilin. At tumatalakay rin sa walang hanggang kagalakan sa mga biyaya at pagliligtas ng Diyos sa panahon ng kanilang panunumbalik at pagtitiwala sa Diyos. Mga awit ng mahalagang pangako, pagpapatawad at pagliligtas. Ang maingat na pag-aaral sa mga awit ay maghahatid sa atin upang makita ang kagandahan ng Apokalipsis at ang mga mahalagang tungkuling iniatang sa bayan ng Diyos sa huling kapanahunan. Ating titingnan ang mga tungkuling ito sa layuning ating maunawaan at magampanan ang atas para sa atin. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-aaralan ngayon. Pag-uusapan, number 1, papaano inilalarawan ni si Kristo at ang kanyang gawain sa sanktuaryo na itinayo ng anino ng tunay na sanktuaryo at tunay na alay sa kasalanan. Pangalawa, sino ayon sa kasulatan ang makatatayo sa Sion, ang mahal na bayan ng Diyos? Number 3, bakit kung tayo ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan? Bakit marapat pang sundin ang kautusan? Number 4, papaano ay pinakikilala ang mga natubos na tatayong kasama ng Diyos at ng kanyang kordero? At number 5, the last question, matapos na makilala natin ang Diyos at malinis sa ating mga kasalanan, ano ang magiging bunga nito? Balikan po natin ang ating question number 1, paano inilalarawan si Kristo at ang kanyang gawain sa sanktuaryo na itinayo ng anino ng tunay na sanktuaryo at tunay na alay sa kasalanan. O sige po, ating pong titingnan at pag-aaralan ang mga sinasabi sa banal na kasulatan. Ating pong buksan dyan sa Hebreo 9:11 hanggang 15. Ano ba ang sinasabi? Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatwid bagay, hindi sa paglalang na ito. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ng walang hanggang katubusan. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinudbod sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. So, mga minamahal, narito po napakaliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan na una sa lahat, yung templo o yung sanktuaryo na ipinatayo noong unang panahon ay anino at larawan lamang ng kung ano ang tunay. Dito po ay inihayag yung tunay na karakter ng ating Panginoon at yung kanyang tunay na layunin para sa bawat isa sa atin. Nakita po natin, ating nabasa, na pinili ng ating Panginoon na siya ay mamatay upang tayo ay mabuhay. Yun po ang inilalarawan doon sa templo o sa sanktuaryo sa lumang tipan, na yung kordero na pinapatay o kaya ay yung turong baka o anumang inihahandog nung unang panahon ay pawang naglalarawan sa gagawin ng ating Panginoon dahilan sa kanyang tunay na karakter o tunay na pagmamahal para sa bawat isa sa atin. Kaya nga kapag binasa po natin
ang mga awit 122, makikita po natin diyan kung papaanong si David ay nagalak nung siya'y akitin at sabihan na tayo'y pumaroon sa bahay ng Panginoon. Pakibasa mo, Mami, yung awit 122. Ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin tayo magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Ang mga paa natin ay nagsisitayo sa loob ng inyong mga pintuang bayan o Jerusalem. Jerusalem na natayo na parang bayang siksikan na inahon ng mga lipi sa makatwid bagay ng mga lipi ng Panginoon na pinakapatotoo sa Israel upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat doon inalagay ang mga luklukan na ukol sa hatulan, ang mga luklukan ng sambahayan ni David. Idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Sila ay magsisiginhawa na magsisiibig sa inyo. Kapayapaan nawa ang sumaloob ng inyong mga kuta at kaginhawahan sa loob ng inyong mga palasyo. Dahil sa aking mga kapatid at aking mga kasama, aking sasabihin ngayon, kapayapaan ang sumainyong loob. Dahil sa bahay ng Panginoon nating Diyos, hahanapin ko ang iyong buti. So, dito po sinasabi, ako'y nagalak ng kanilang sabihin at tayo'y pumasok sa bahay ng Panginoon. Alam po ninyo, ito ang napakahalagang aral at turo ng sanktuaryo. Itinuturo na ito ay bahay ng Panginoon. Ibig sabihin, dito mo makikita ang Panginoon ng mukhaan. Dito mo makikita at makakadaupang palad ang Diyos kung paano siyang magmahal. At alam po ninyo, kapag ka ang Panginoon ang ating nakikita, kapag ka tayo'y pumapasok sa sanktuaryo o sa ating presenteng kalagayan ay sa bahay-sambahan, napakaganda at magkakaroon ng kapayapaan ang bawat isa. Alam po ninyo, hindi marapat na may natitisod sa ating simbahan. Kinakailangan ang lahat ay nai-encourage, nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ng kapanatagan, sapagkat kapag sila ay pumapasok dito, ang kanilang nakikita ay ang karakter ng Diyos. Kaya napakahalaga po yung mga testimony kung papaanong ang Panginoon ay nagpapala, kung papaano ang Panginoon ay gumagabay, kung papaano ang Panginoon ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Ito po ang napakaganda sa loob ng ating simbahan dapat. Kagaya ng sanktuaryo, dapat ang nakikita rito, ang nalalarawan dito ay ang karakter ng Diyos. Subalit ang malungkot, malimit po, kapag pumapasok tayo sa simbahan, kapag minsan ang ating nagiging nakikita ay yung kahinaan ng ating mga kapatid, kahinaan ng ating kapwa. At kapag minsan yun mismong mga nagsasalita o nangunguna, ay yung mga kahinaan ng mga kapatid ang nakikita at ipinapahayag. Subalit napakahalaga po na matutunan natin na kapag tayo ay pumupunta sa bahay-sambahan, ang nakikita natin ay ang ating Panginoon. Yung kanyang karakter, yung kanyang katunayan bilang ating Panginoong Diyos. Kung magkagayon, magkakaroon tayo ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng dakilang papuri at pag-aawitan sapagkat makikita natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pangalawang katanungan po, sino ayon sa kasulatan ang makatatayo sa Sion, ang mahal na bayan ng Diyos? Ayan, titingnan naman po natin sa mga awit 15. Ano po ba ang sinasabi? Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Siyang lumalakad ng matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni dumudusta man sa kanyang kapwa. Nasa mga mata niya ay nagsisiphayo ang masama, kundi siyang nagbibigay puri sa mga natatakot sa Panginoon. Siyang sumusumpa sa kanyang sariling ikasasama at hindi nagbabago. Siyang hindi naglalabas ng kanyang salapi sa patubo, ni kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. Siyang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi nakikilos o makikilos kailanman. So napakaliwanag po ng sinasabi. Yung mga tao na nakita yung tunay na karakter ng Diyos,
at palibhasang nakita yung tunay na karakter ng Diyos. Sila'y nabago sa pattern ng karakter ng Diyos. Sila yung tatayo na kasama ng Panginoon. Sila yung may malinis na puso, sila yung hindi nagpapatubo, hindi nagbabago ng kanilang salita kahit pa yung kanilang pangako ay sa ikasasama nila. Kapag sinabi na nila ay kanilang pinanindigan sapagkat kanilang nakikilala na ganun ang Diyos. Ang Diyos ay kailanman hindi nagsusunungiling at tapat na tapat sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga binibitawang mga pananalita. So ito raw po yung makatatahan. Kagaya rin po ito ng inilalarawan sa Apokalipsis 14:1-5. At tuminak ko at naritong kordero ay nakatayo sa bundok ng Siyon, at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama, na nakasulat sa kanya-kanyang noo. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig, na gaya ng ugong ng malakas na kulog, at ang tinig ng aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutunog ng kanilang mga alpa. At sila'y nag-awitan na waring isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit kundi 144,000 lamang sa makatuwid ay siyang mga binili mula sa lupa. At ang mga ito'y hindi nanghahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malinis, at ang mga ito'y ang nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kanya-kanyang bibig ay walang mas nasumpungang kasinungalingan, sila'y mga walang dungis. Yan. So dito po sinasabi, una, ang characteristics po, nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng Ama at ng Kordero. At kapag pinag-aralan po natin ang banal na kasulatan, ang pangalan ay parating nagre-represent sa karakter nung mayroong pangalan. So dito po ang sinasabing nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng Ama at ng Anak, ibig sabihin yung kanilang karakter ay na-transform, na bago ayon sa karakter ng Ama at ng kanyang Anak. Sapagkat yun po ang ibig sabihin ng pangalan. Makita po ninyo na si Simon tinawag na Pedro. Bakit po? Sapagkat siya ay matigas na kagaya ng bato. Kapag inyo pong pinag-aralan yung pangalang Nicodemo, ang ibig sabihin niyan, innocent blood. Si Pablo, dating Saulo, tinawag na Pablo. Sapagkat ito po, ang pangalan na ito ay nagre-representa sa kanilang karakter. Kaya kung ano yung sinasabi ng pangalan, yun ang kanilang karakter. So dito po sinasabi, yung pangalan ng Ama, ang pangalan ng Kordero, ang natatatak sa kanilang mga noo. Kaya sila ay walang kasinungalingan. Hindi sila nahawa ng mga babae. Ibig sabihin po, hindi sila nadala ng mga iba't ibang mga iglesia. Sapagkat alam po natin na yung babae ay nagsisimbolo sa bayan o bayan ng Diyos o kaya sa bayang kalaban ng Diyos. So, sila hindi nahawa ng mga babae. Ibig sabihin, hindi sila na-impluensyahan ng mga iglesia na nagtuturo ng mga aral na naglalayo sa karakter ng Diyos. So, kinakailangan makita sa atin ang karakter ng Diyos. At ang wika, sinusunod nila ang kordero saan man siya pumaroon. Napakahalaga nito. Ang sinusunod ay ang kordero, hindi ang dragon. Sapagkat sa banal na kasulatan, ito ang naglalaban, ang kordero at ang dragon. So, kinakailangan na tayo ay masumpungan na ang sinusunod natin ay ang ating Panginoon. At yung karakter ng Panginoon ang marapat na ma-reflect sa ating mga karakter. At ang isa pa, sila ay mga tinubos. Ibig sabihin, sila ay hindi likas na mga matuwid na tao, subalit sila'y tinubos mula sa sanlibutan na sinulat sa kanila ang karakter ng ating Amang nasa langit. Okay po, at ngayon naman po sa ating pang-tatlong katanungan,
Bakit kung tayo ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan? Bakit marapat pang sundin ang kautusan? Ayan. Dito po ay maraming nagtuturo na hindi na natin kailangan ang kautusan sapagkat tayo'y hindi maliligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan kundi sa pamagitan ng biyaya lamang ng ating Panginoon. So tingnan natin dyan sa Exodo 33:18 hanggang 23. At sinabi ni Moses, ipakita mo sa akin, idadalangin ko sa iyo ang aking kaluwalhatian, at kanyang sinabi, aking papapangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. At kanilang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaring makita ako ng tao na at mabuhay. At sinabi ng Panginoon, narito, may isang dako sa tabi ko, ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan, at mangyayari na samantalang aking kaluwalhatian ay dumadaan, na aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato, ay tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan, at aking aalisin ang aking kamay at iyong makikita ang aking likod, datapot ang aking mukha ay hindi mo makikita. Dito po, ang sinasabi, ang bawat kautusan ng Diyos ay kautusan at tagubili na kanyang ipinasusunod upang tayo ay ingatan. Hindi pinag-uusapan dito yung sa darating na panahon na kaligtasan. Ang pinag-uusapan dito yung pangkasalukuyan na kaligtasan sa mga maraming kasakunaan, kapinsalaan dahilan sa paglabag sa kautusan ng ating Panginoon. At ito rin po ay naghahayag ng kaluwalhatian o ng karakter ng Diyos. Bakit mahalaga? Sapagkat ito po ang nagpapakita ng tunay na karakter ng Diyos, yung kanyang tunay na pagmamahal at pagnanais na tayo ay ingatan na malayo sa anupamang mga kasakunaan. Tingnan pa natin sa Kapitulo 34, 1 hanggang 7, ano ang sinasabi? At sinabi ng Panginoon kay Moses, humugis ka ng 2 tapyas na bato na gaya ng una, at aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong sinira, at iyong ihanda sa kinaumagahan, at sumampa ka sa kinaumagahan sa bundok ng Sinai, at humarap ka roon sa akin sa taluktok ng bundok. At sino mang tao ay huwag sasampang kasama mo, kung makikita ang sino mang tao sa buong bundok, kahit ang mga kawan at ang mga bakahan ay huwag manginain sa harap ng bundok na yaon. At siya'y humugis ng 2 tapyas na bato na gaya ng una, at bumangon si Moses ng maaga sa kinaumagahan, at sumampa sa bundok ng Sinai, na gaya ng Panginoon sa kanya, at kinuha sa kanyang kamay ang 2 tapyas na bato, at ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon, at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinanyag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan, at sa anumang paraan ay hindi aaring walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi. So dito po ay muling nililiwanag na ang kautusan ay ibinibigay ng Diyos upang tayo'y ingatan na tayo'y malayo sa mga kasakunaan. At ito ang nagpapahayag ng tunay na karakter ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ito rin po, ang layunin nito, tayo ay ingatan nga po sa pagkakapahamak. So dito po yung kautusan, bagamat tayo hindi naliligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, tayo naman ay nililinis ng Diyos at isinusulat sa atin itong kautusan na ito sa ating puso, sa ating isipan, upang tayo'y huwag magkasala. Sapagkat alam natin na ang kasalanan, ang bunga niyan ay kamatayan. At kailanman ang kasalanan hindi maaaring pumasok sa kaharian ng kalangitan. So, kinakailangan na itong kasalanan ay mawalay sa atin, at tanging ang kautusan ang nagtuturo kung ano yung hindi tama at kung ano yung tama.
At tayo'y inaatasan na sundin natin yung tama, yung ayon sa kautusan ng Diyos, sapagkat ito, una, magbabago ng ating mga karakter upang ang ating karakter maging katulad ng karakter ng ating Ama na nasa langit. Pangalawa, ito'y nag-iingat upang tayo ay huwag mapahamak sa napakarami ngayon. Kaya alam po ninyo, napakarami nating suliranin ngayon. Ang lahat nag-uumpisa sa pagsalangsang ng tao sa kautusan ng Diyos. Ang daming stressor sa panahong ito. Bakit po? Ay mangyari po, hindi sinusunod ang mga kautusan ng Diyos. Kung wala bang nagpapautang ng grabe ang tubo, di tayo ay magkakaroon ng kapanatagan. Kung mayroon bang nagmamahal sa mga dukha na kagaya ng itinuturo ng kautusan ng Diyos, ay di sana'y tayo'y nagkakaroon ng kapayapaan. Wala sana yung mga stress, wala sana yung mga nababaliw sa problema dahilan sa mga nangyayari sa buhay. Kaya ang hiningi po sa atin, tayo ay sumunod sa kautusan, hindi upang tayo ay mahalin ng Diyos, kundi sapagkat tayo'y mahal ng Diyos. Okay po, at ngayon sa pang-apat po nating katanungan, papaano ipinakikilala ang mga natubos ng natatayong kasama ng Diyos at ng kanyang kordero? Kapag binasa po natin sa awit 5, iyan po ay inilalarawan. Subalit basahin na lang po natin sa Apokalipsis 14:1 hanggang 12, papaano inilalarawan yung mga taong tatayo sa huling kapanahunan na kasama ng ating Panginoon sa kanyang banal na bundok o kanyang banal na syudad. At tumingin ako at narito ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya 140,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang Ama, na nasusulat sa kanya-kanyang noo, at narinig ko isang tinig na mula sa langit, na gaya ng lagaslas ng maraming tubig, na gaya ng ugong ng malakas na kulog, at ang tinig ng aking narinig na gaya ng mga manunugtog ng alpa, na tumutugtog ng kanilang mga alpa, at sila'y nag-aawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng lutukan at sa harap ng apat na nilalang na buhay, at ng matatanda, at sino man ay hindi maaaring matuto ng awit kundi ng 144,000 lamang sa makatwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito'y hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis, at ang mga ito'y nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon, at ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga ng Diyos at ng kordero. At sa kanya-kanyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis, at nakita kong ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at sa angkan at wika ng at bayan. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi na guho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom ng lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi, malakas na tinig kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na naghahandang walang halo sa anuman sa kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ay sa harap nila ay nagpapailan lang magpakailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanilang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. At narito ang pagtitiyaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ang pananampalataya ng Jesus. So, dito po, napakaliwanag. Una, ang katangian nila, ang wika, sinusunod nila ang kordero saan man siya pumaroon. Ibig sabihin, saan man siya tumatahan, naroon parati ang kanyang sinusunod ay ang kordero. Hindi kailanman ang dragon o yung hayop na binabanggit sa Apokalipsis.
Pangalawa, ang wika, walang kasinungalingan sa kanila. Ibig sabihin, ang kanilang bukang bibig ay ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon, sinasabi niya, ako ang katotohanan at ang daan at ang buhay. So ibig sabihin, yung walang kasinungalingan, hindi yung kanilang sarili ang kanilang ipinagmamalaki. Ang kanilang ipinangangaral, ang kanilang itinuturo ay ang kordero ng Diyos. At sila rin naman ay yaong mga nagtuturo na humiwalay sa Babylonia at sa kanyang mga anak. Sapagkat alam po natin na yung naglalarawan sa Babylonia, ang sabi, marami siyang mga anak na mga patutot. Ibig sabihin, hindi sila sumusunod doon sa ibang mga iglesia, kundi bagkus sila'y naninindigan sa katuwiran ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, sa pananampalataya ni Jesus, hindi sa pananampalataya ng mga demonyo. Sapagkat maliwanag po, sinasabi sa Santiago na mayroon ding pananampalataya ang mga demonyo. Sila'y nananampalataya rin sa iisang Diyos. Subalit kailanman hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Dito ang sabi, narito ang pagtitigan ng banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at nang nangahawak sa pananampalataya ni Jesus. Hindi sa pananampalataya ng dragon, hindi sa karakter ng dragon. At ngayon po sa ating pong huling katanungan, matapos na makilala natin ang Diyos at malinis sa ating mga kasalanan, ano ang magiging bunga nito? Yan, tingnan po natin sa awit 51, 7 hanggang 15. Linisin mo ako ng husipo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako ng at ako'y maging lalong maputi kaysa niebe. Paparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng pusong espiritu. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga mananalangsang iyong mga lakad at ang makasalanan ay mga hikayat sa iyo. Ayan. So sinasabi po, matapos na linisin, siya ay magpapahayag nito sa iba upang ang lahat ay magpahayag ng papuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos na tanging tagapagligtas. So, matapos na tayo ay tumanggap ng kapatawaran, makilala natin ang ating Panginoon at makita natin na talagang tayo'y mga makasalanan, palibasang nakita natin yung kanyang tunay na karakter at tayo'y binago, marapat na tayo'y maghayag nito sa iba upang sila naman ay makakilala rin, sumamba at magpuri sa Diyos. So, tatandaan po, ito ang obligasyon ng bawat isa sa atin, ipahayag ang kadakilaan nung tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. At diyan po natatapos ang ating talakayan. Narito po ang summary ng ating mga pinag-usapan ngayon. Number 1, ang sanktuaryo, nahahayag ng tunay na likas ng Diyos at ni Kristo. At ito ang marapat makita tuwing tayo ay sasamba. Pangalawa, ang makatatayo lamang sa bayang banal ay ang mga taong nasulat sa kanyang mga noo, ang tunay na karakter ng Diyos. Pangtatlo, ang layunin ng kautusan ay upang tayo ay maingatan at makita natin ang karakter ng Diyos. Number 4, ang makakasama ng Diyos ay ang mga natubos na walang ibang ipinahayag kundi ang katotohanan, si Kristo. At panglima, hindi maaaring mapigilan ang ating pagsaksi kung tunay na nakikilala natin ang Diyos at nalinis ang lahat nating mga kasalanan. So mga minamahal, sana po muling nakatulong itong ating maikling pag-aaral na ito, ang pagpapala ng Panginoon sumating sama-sama. Tayo po'y muling manalangin. Ama po namin banal, kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka, sapagkat ikay nagpahayag ng iyong sarili upang makilala ka namin, makita namin kung ano ang iyong tunay na pag-ibig. Salamat po na iyong ibinigay ang kautusan patungkol sa pagtatayo ng sanktuaryo
upang aming makita kung papaano kadakilang iyong pag-ibig, kung papaano kadakilang iyong pagnanais na kami makasama mo magpasawalang hanggan, kung papaanong ninais mo na kami ilayo sa mga pagkukulang at mga pagkakasala. Tulungan po nawa kami ng Banal na Espiritu na ito'y aming mapanangnang matibay at maihayag namin ito sa aming mga buhay upang marami pa ang magpuri magpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Ang pagpapala naman ng kalangitan patuloy na ipagkaloob sa bawat isa sa amin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, ang pag-ibig ng Panginoon sumaating sama-sama hanggang sa susunod na linggo. Huwag pong kaligtaan, like and share nitong ating video. God bless po.